Hello everyone! Ako nga pala si Teacher Sandler, ang inyong guro ngayong araw na ito. Handa na ba kayong makinig sa ating bagong aralin? Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang pag-iingat para sa iba't ibang kalagayan ng panahon. Handa na ba kayo mga bata? Sa pagtatapos ng aralin, ang mag-aaral ay inaasahang matutukoy ang mga dapat gawin sa iba't ibang kalagayan ng panahon at mauunawaan ang kahalagahan ng mga dapat gawin sa iba't ibang kalagayan ng panahon. Tukuyin ang uri ng panahong ipinapakita sa bawat larawan. Maaraw, maulap, maulan, mahangin, bumabagyo. Magaling mga bata! Ngayon naman, pag-aralan at suriin ang mga larawan sa ibaba. Ano ang iyong napansin sa ipinapakita sa mga larawan? Paano mo maihahanda ang iyong sarili sa iba't ibang kalagayan ng panahon? Bakit mahalaga na maihanda mo ang iyong sarili sa iba't ibang kalagayan ng panahon? Paano natin maiingatan ang ating sarili sa iba't ibang kalagayan ng panahon? Ang kalagayan ng panahon ay nakakaapekto sa aktibidad ng bawat tao. Kapag tag-araw, kalimitang ginagawa ay gawaing pampapresko tulad ng paliligo at paglalangoy. Kapag mahangin naman at maulap ang kalangitan, karamihan ay pinipiling manatili sa loob ng bahay upang hindi maabutan ng ulan. Pagbabasa, panonood ng TV, at pakikipagbanding sa pamilya ang maaaring gawin sa loob ng bahay. Kung umuulan naman o bumabagyo, lahat ay mananatili sa loob ng bahay. Delikado ang paglalaro sa labas.
Ang kasiyahan, trabaho, at peligro ang tatlong bagay na dapat isaalang-alang upang mapaghandaan ang iba't ibang kalagayan ng panahon. Narito ang paraan ng pag-iingat sa iba't ibang kalagayan ng panahon na dapat ninyong isaalang-alang. Una, magsuot ng malinis na damit na bagay sa kalagayan ng panahon. Pangalawa, gumamit ng payong o sombrero upang maprotektahan ang sarili sa init ng araw o ulan. Pangatlo, ugaliing magdala ng maliit na panyo o tuwalya na maaaring magamit na pamunas ng pawis kapag mainit o pantuyo ng kamay o buhok na nabasa ng ulan. Pang-apat, uminom ng maraming tubig, kumain ng prutas at gulay na makakatulong upang makaiwas sa sakit na dala ng pagbabago-bago ng panahon. Pang-lima, panatilihing malinis ang paligid at iwasang kumain ng pagkain na hindi nahuhugasan at huwag uminom ng maraming tubig. Pang-anim, maligo araw-araw at maglagay ng baby powder kung mainit ang panahon. Baby oil, lotion, o body cream naman ang ilagay kapag malamig ang panahon. Pang-pito, manatili sa loob ng bahay kapag umuulan o bumabagyo upang makaiwas sa sakit na dala ng malamig na hangin at malakas na ulan. Pangwalo, ugaliing manood o makinig ng balita upang mapaghandaan ang panahon. Mahalagang alamin ang bawat kalagayan ng panahon upang mapaghandaan ang pag-iingat sa sarili. Pagsasanay, suriin ang mga larawan sa ibaba. Sagutan ang mga sumusunod.